Ang inang kalikasan, kailanman, ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng babala. Ngunit ang tao, dahil sa kasakiman, ay nagbingi-bingihan lamang. Ngayon siya'y gumising, puot ng hangin, ganti ng lupa, at di mapagpatawad na tubig para tayo singilin. Ito ang Dilubyo PH, kwento ng mga sakuna, trahedya, at ang likas na hangad ng tao para mabuhay. Ang araw na naglaho ang langit. 12 anibersaryo. Tahimik ang umaga sa karagatang Pasipiko. Walang palatandaan ng panganib. Ngunit sa kalawakan, sa pagitan ng mga ulap, isang maliit na sistema ng hangin ang unti-unting nabubuo. Oktubre 31, 2013. Ang mga meteorologist ng Joint Typhoon Warning Center ay nakapansin ng isang tropical disturbance. Isang binhi ng isang unos na mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Ang pagkasilang ng isang halimaw. Habang umiikot ito sa maligamgam na tubig sa kanlurang Pasipiko, higit na 30 degrees Celsius, nagsimulang kumapal ang mga ulap, lumalim ang low pressure, at lumakas ang hangin sa gitna ng bagyo. Nobyembre 2, 2013, formal na pinangalanan ng Japan Meteorological Agency ang sistema. Typhoon Haiyan. Sa Pilipinas, tinawag ito ng Pag-asa bilang Bagyong Yolanda. Sa mga unang araw, ito'y isang karaniwang bagyo lamang. Ngunit habang papalapit sa bansa, ang dagat ay nagbigay ng mas marami pang lakas. Ang hangin nito, mula 85, naging 120. Hanggang sa naging 230 kilometers bawat oras. Nobyembre 6, si Yolanda ay itinaas sa kategoryang super typhoon at sa loob lamang ng 24 oras naitala ito bilang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. May hangin na umaabot ng 315 kilometers per hour. Gust o pagbugso na umaabot ng 380 kilometers per hour. At pressure sa gitna na umaabot ng 895. Isang halimaw na hindi pa kailanman nakita sa ganitong lakas. Bago si Yolanda, ilang beses na din tayong sinalanta ng malalakas na bagyo. Noong 1970, si Typhoon Sining na umabot ng 275 kilometers per hour na nag-iwan ng higit na 700 na patay. Noong 1990, si Ruping naman na umabot ng 200 kilometers per hour ay winasiwas ang Visayas at Mindanao at iniwang lubog sa dilim ang Cebu. Noong 2006, si Raming nagpaulan ng lahar sa Albay. Halos 1,000 ang nasawi. At noong 2009, si Undoy, hindi sa hangin kundi sa ulan nagpalubog sa Metro Manila. Ngunit si Yolanda, pinagsama ang lahat ng iyon.
Malakas na hangin, ulan, at dagat. Isang kombinasyon na hindi pa nasusubukan ng kahit sinong Pilipino. Nobyembre 7, 2013. Naglabas ng signal number 4 ang Pag-asa sa Eastern Visayas. Ang mga lokal na opisyal ay nagmamadaling maghanda. Sa Tacloban, Ormoc, Leyte, Samar, ang mga tao ay nag-impake ng kaunting gamit. Umaasang kaya nilang harapin ang unos. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng salitang storm surge. Isa itong dambuhalang alon, dala ng lakas ng hangin, na kayang lumamon ng buong lungsod. Ang babala ay malinaw, ngunit mahirap paniwalaan. Hangin na aabot sa 315 kilometers kada oras. Paano mo haharapin ang ganoong kalakas? At dumating nga ang Nobyembre 8, alas 5 ng umaga. Tumama ang Super Typhoon Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Sa loob ng 30 minutes, ang buong bayan ay binura sa mapa. Ang mga bahay nilipad, ang mga puno na putol, ang mga poste na tumba. Pagkalipas lamang ng 1.5 oras, ang bagyo ay tumama sa Tacloban City. Ang dagat ay umakyat ng 6 hanggang 7 metro. Ang mga kalsada ay naging ilog. Ang mga pader ng bahay bumigay. At ang mga pamilya nagkahiwa-hiwalay sa agos. Sa loob ng ilang oras, ang buong lungsod ng Tacloban ay nawasak. Mahigit 90% ng lahat ng estruktura ay winasak o nasira. Maging ang mga evacuation center ay nilamon ng tubig. Ang alon parang dagat na bubangga sa amin. Wala kaming magawa kundi lumangoy. Tugon ng isang mamamayan. Nang tumigil na nga ang ulan, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang amoy ng putik, dagat at kamatayan ay siyang naghalo sa hangin. Walang kuryente, walang komunikasyon, walang tubig, at walang gobyerno. Ayon sa opisyal na tala, 6,352 katao ang namatay, 1,062 ang nawawala, at higit na 28,000 ang sugatan. Apektado ang 14.5 milyong Pilipino at halos 4.1 milyon ang nawalan ng tahanan. Sa kabuuang pinsala, umabot ito ng 95.5 billion pesos. Ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang araw, ang buong mundo ay nayanig sa mga imahe ng pagkawasak. Mga bangkay sa kalsada, mga batang umiiyak, mga pamilyang naghahanap ng nawawala. Mula sa Amerika, Japan, Australia, Canada, maging sa mga karatig bansa sa Asia, dumating ang mga tulong. Ang mga barko ng US Navy, dala ang pagkain at tubig. May mga doktor mula naman sa Japan at South Korea, nagtayo ng mga field hospitals. Ang United Nations ay nagdeklara ng international humanitarian emergency sa buong Tacloban. Ngunit, sa kabila ng tulong, marami pa ring naantala. Ang koordinasyon ay mabagal. Ang mga bangkay, naiwan na lamang sa kalsada ng ilang araw. Habang sumisigaw ng tulong ang mga tao, ang mga lider naman ay siyang nagtuturoan. Sino daw dapat namuno? Saan napunta ang relief goods?
Ba't natagalan ang pagdating ng tulong? Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang bitak sa sistemang dapat sana'y tumulong. Ilan sa mga lokal na opisyal ay nasalanta din. Ang mga tanggapan ng gobyerno ay wasak at ang koordinasyon halos naglaho. Ang politika ay nakialam sa gitna ng pagkawasak. May mga relief goods na may mga pangalan ng mga politiko. Mga pondo na naantala dahil sa sigalot. Ngunit sa kabila lang lahat ng ito, ang mga tao na mismo ang kumilos. Sa kabila ng kawalan, ang mga Taclobano na tumindig. Ginamit ang mga kamay para maghukay ng mga labi. Ginamit ang mga luha para magtanim ng pag-asa. Ginamit ang kanilang lakas para bumangon muli. Muling itinayo ang mga paaralan, simbahan at ospital. Ang mga batang naulila muling nag-aral. At ang mga nawalan ay muling nagmahal. Noong 2017, binuksan muli ang Daniel Z. Romualdez Airport. At noon namang 2018, idineklara ng Tacloban ang sarili bilang isang resilient city. Ang Yolanda ay hindi lamang isang trahedya. Ito'y isang paalala. Isang paalala ng kahinaan ng tao, ng kahalagahan ng kalikasan, at ng panganib ng nagbabagong klima. Sa panahon ngayon, mas malakas ang mga bagyo, mas mabilis, mas mapanira. At kung hindi tayo kikilos, baka maulit muli ang araw na naglaho ang langit. Sa gitna ng lahat, isang katotohanan ang malinaw. Ang Pilipino hindi kailanman susuko. Mula sa abo, muling sumilang ang pag-asa. Ang bawat pag-ihip ng hangin may paalala. Ang lakas ay hindi nasusukat sa unos, kundi sa kakayahang bumangon pagkatapos nito.